الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة وجعل أمته أمة الإسلام خير أمة وبعث فينا رسولا منا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة والصلاة والسلام على من أرسله الله للعالمين رحمة نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. At inshallah sa mga oras nito ay nais nating talakayin at pag-usapan ang tinatawag na ahamiyatud da'wati ila Allah, ang kainaman ng pag-aanyaya o da'wa tungo sa Allah subhanahu wa ta'ala. At itong kitab na ito, inshallah, ay kitab ito ng isa sa mga tanyag at kilala na Sheikh at alim dito sa Saudi Arabia at dito sa Madinah Al-Munawwara. Siya si Sheikh Abdul Razak Al-Badr, anak ng isa ring tanyag na Sheikh si Abdul Muhsin Al-Abbad. Okay? Sila ay mga kibar at kilala na Sheikh alim dito sa Saudi Arabia. At ito, ang pamagat ng kitab na ito, aklat na ito ay yung natawag na makanatud da'wa. Makanatud ad-da'wa, ang katayuan ng da'wa tungo sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ngayon, nais nating talakayin insyaAllah yung ahamiyya, yung kainaman ng pagdada'wa, pag-aanyaya tungo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng ating Sheikh hafidhahullahu ta'ala, فلا شك أن الدعوة إلى الله تعالى من أهم الواجبات الدينية. Sabi niya, walang pag-aalinlangan, walang duda, sabi niya, na ang da'wa, pag-aanyaya, paghikayat sa mga tao tungo sa Allah subhanahu wa ta'ala min ahammil wajibat ad-diniyya. Ito ay kabilang sa mga importanteng, mga obligadong bagay na sa ating relihiyong Islam. Ito ay mga importanteng, mga obligadong bagay sa relihiyong Islam. Wa min ajallil qurbat. Ito rin ay pinakamainam na gawaing pagsamba sa Allah, nagawaing pagsamba sa Allah na ikakalapit natin kanino? Sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa afdalit ta'at. Ito rin ay pinakamainam na gawaing pagsunod kanino? Sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dito sabi niya, إِذْ بِهَا يَتَبَيَّنُ الْهُدَى مِنَ الضَّلَالِ وَالْحَقُّ مِنَ الْبَاطِلِ. Sa pamamagitan ng da'wa nito, yatabayyan, makikita natin, mapagtatanto natin kung ano ang huda, gabay, at kung ano ang kaligawan. وَالْحَقِّ وَالْبَاطِلِ, at kung ano ang katotohanan at kung ano ang kamalian. وَالْغَيْ من الرشاد والخطأ من السداد. Okay? والصلاح من الفساد. So dito sa da'wa ila Allah, sa pag-aanyaya tungo sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay maraming bagay tayong matututunan at maraming bagay tayong mapagtatanto. Okay? وهي وظيفة الرسول وأتباعهم إلى يوم القيامة. Itong da'wa ila Allah, ang pag-aanyaya tungo sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay gawain ito ng mga sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Simula kay Propeta Adam alayhi salatu wassalam hanggang sa huling propeta na sino? Si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ang kanilang wazifa, ang kanilang trabaho, ang ipinag-utos sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang magda'wa. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Sabi ng Allah, tunay na kami ay nagpadala ng propeta sa bawat nasyon na anong dahilan? Para sambahin lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala at iwasan na sambahin yung mga ribulto, mga ano pa mang mga inanyo ang mga bagay. Okay? Tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpadala ng mga sugo alayhi salam du'atan ila dinihi. Sila ay pinadala ng Allah para magda'wa. Okay, du'at sila tungo sa Allah subhanahu wa ta'ala. وهدات
li'ibadihi. Pinadala sila ng Allah subhanahu wa ta'ala para magsilbing gabay. Magsilbing gabay, maggabay sa kanilang mga nasyon. فَأَوْضَحَ عَلَيْهِمْ عَلَى أَيْدِيهِمْ صِرَاطَهُ الْمُسْتَقِيمِ. At itong mga propeta at sugo na pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala ay binigyang linaw sa kanila, yung sirat al-mustaqim. Ito yung daang matuwid tungo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dinihil qawim, at yung relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang din doon, ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga propeta at sugo para nang sa gayon mas maipaliwanag nila sa kanila kung papaano sambahin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ano yung mga bagay na napapaloob sa relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Kabilang na rin doon na dapat sasambahin nila ang Allah subhanahu wa ta'ala ala basira. Kailangan sinasamba nila ang Allah na mayroong silang kaalaman. Mayroong silang sapat na kaalaman. Hindi natin pwede sambahin ng Allah na wala tayong sapat na kaalaman. Hindi natin alam kung papaano tatanggapin ng Allah, ano ba yung mga kondisyon na dapat nandoon sa atin nang sa gayon ay tanggapin sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala yung ating mga gawain. Okay? Maari kung walang propetang ipinadala ang Allah subhanahu wa ta'ala, maaring ang mga tao, iba't iba yung kanilang mga ginagawang mga pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala, pagsuway sa Allah subhanahu wa ta'ala. Maaring ang kanilang mga kalagayan ay mas malala pa sa kalagayan ng mga ibang mga nilikha ng Allah, katulad ng mga hayop at iba pa. Pero alhamdulillah, birahmatillah, dahil sa awa ng Allah subhanahu wa ta'ala, ipinadala niya ang mga propeta at sugo nang sa gayon ay turuan, ipaliwanag sa mga tao yung relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Kabilang din sa mga dahilan kung bakit pinadala ang mga sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala liyukhriju, para ilabas, iahon ang mga tao mula sa dhulumat ila nur, wala sa kaligawan, wala sa kadiliman patungong liwanag. At yun ang relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero gayon pa man, kahit na nagpadala ang Allah subhanahu wa ta'ala ng mga propeta sa bawat nasyon, hindi lahat sa kanila ay naniwala. Hindi lahat sa kanila naniwala, sumunod. Bagkus, ang iba sa kanila ay kumalaban at sinuway sila. Kaya itong pag-aanyaya tungo sa Islam, hindi ito simpleng gawain lamang. Ito ay napakadakilang gawain. Kahit kung nakikita ng iba na yung pagdadaawa, wala ka namang sabi niyang mapapala dyan. Magpapakahirap ka lang, magsasayang ka ng effort mo dyan, ng boses mo, yung oras mo. Okay? Bakit ka pa hindi ka naman yayaman sa pagdadaawa sa Allah. Ito yung kalimitan na naririnig natin sa iba nating mga kapatid sa Islam. Tandaan natin, ang gawain ito ay gawain ito ng mga propeta. At ng mga propeta, sila yung akrab ila Allah. Sila yung pinakamalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Kahit itong gawain na to, yung trabahong itong pagdadaawa sa Allah, huwag natin itong maliliitin dahil ito ay trabaho ng lahat ng mga propeta na pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala. At tandaan natin, di ba? Kabilang sa mga fadl na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "La'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin ni'am." Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "La'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan." Kung mayroong sabi niyang nagabayan na isang tao, khairun lak, dahil sa iyo mayroong isang taong yumakap sa Islam, nagabayan dahil sa iyo, khairun laka min humrin ni'am. Mas mainam pa, sabi niya, kaysa magkaroon ka, sabi niya, ng isang pulang kamelyo.
Dahil sa panahon dati, mga Arab, ang ganitong pagkakaroon ng ganito, ng kamelyo na kulay pula, ito ay pinakamahal na uri ng kamelyo. Okay? Mahal pa yan sa mga luxury car dyan makikita natin. Okay? So sabi ng Propeta Muhammad, mas mainam pa yun doon, khairun laka min humrin ni'am. Yun yung gantimpala niya. Okay? Ganyan din sa ibang hadith na sinabi ng Propeta Muhammad, sino man sabi niya, na mada'wahan niya yung isang tao, ang gantimpala niya ay katulad ng gantimpala ng yumakap na yun sa Islam. La yanqusu dhalika min ujurihim shay'a. Yung taong yumakap na yun, hindi yan mababawasan yung gantimpala niya. At yung nagda'wa sa kanya, ganyan yung magiging gantimpala niya. Diba? Just imagine, merong isang yumakap sa Islam dahil sa iyo. Diba? Ito ay napakalaking gantimpala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Tunay na sabi ng Allah, kami ay nagpadala ng propeta sa bawat nasyon para lamang sambahin ng Allah subhanahu wa ta'ala at iwasan ang mga sinasamba. Gayon din sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَنَا فَاعْبُدُونِ. Sabi ng Allah, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ. Wala kaming ibinadala ng mga nauna sa iyo, min rasul, mula sa mga propeta, إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ. Maliban na lang na ipinahayag sa kanila ang revelasyon na anong utos iyon? Na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Ana fa'budun. Ako lamang ang inyong sambahin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. At yung doon sa hadith na yun, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na kapag mayroong nagabayan, hindi lang yung tinutukoy doon, katulad ng karamihan na alam natin, na yung taong non-Muslim na yumakap sa Islam. Okay? Hindi lang sila. Bagkus yung taong nagsasabing Muslim pero hindi siya practicing, pero dahil sa iyo, hindi siya nagsasala. Like for example, hindi siya nagsasala. Hindi rin siya nagpa-fasting. Pero dahil sa da'wa mo, dahil sa paghihikayat mo sa kanya, nagabayan siya, nagsasala na siya, dahil sa da'wa mo, nagpa-fasting na siya, kita mo siya sa masjid, naging mabuti na siya sa kanyang magulang, ibigay siya ng sadaka, ay kabilang din yun doon sa sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? Kabilang din sila doon. Yung gantimpala nila ay katulad din yun. Okay? Khairun laka min humrin ni'am. At kung ano yung gantimpala ng nagbalik loob na yun, ganun din yung makakamtan mo. At subhanallah, ay napakaraming hadith ang Propeta sallallahu alaihi wasallam na tumutukoy dito sa ahamiyatid da'wa at tumutukoy sa kainaman ng paghikayat, pagdada'wa tungo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.